Ngayon ay lumalab na itong AW109 ng Philippine Navy dito sa BRP Miguel Malvar habang naka-diamond formation itong mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Dito sa aming likuran yung US guided missile at nasa gilid naman yung dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng isinagawang pagsasanay kahapon ng mga barko at air asset ng Pilipinas at Estados Unidos. Isinagawa ang ika-8 edisyon ng Maritime Cooperative Activity, 50 nautical miles sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Zambales. Ginamit sa bilateral exercise ang BRP Miguel Malvar na pinakabago at advanced na barkong pandigma ng Philippine Navy. Kauna-unahan ito sa Malvar-class guided missile frigate na dumating lamang sa bansa nitong buwan ng Abril. Pero ito na ang ikatlong paglahok nito sa MCA. Kasama rin sa ginamit ang dalawang PCG vessel, ang BRP Cabra at BRP Suluan. Samantala, ipinadala naman ng Estados Unidos ang US Curtis Wilbur, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng United States Navy, at iba pang air assets. Ginamit ng Pilipinas ang isang AW109 helicopter at Cessna 208B Grand Caravan. Kung dati nag-o-observe lamang ang mga barko ng PCG sa MCA, ngayon ay kasama na sila sa isang main activity. Ang senaryo, isang barko ng kalaban ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas kaya nagsagawa ng visit search and seizures ang isang barko ng PCG. Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung partner nations natin is enhanced and improved through the conduct of maritime cooperative activities. So actually this was a great experience for us pilots kasi actually ito yung first time na nakaland yung this type of aircraft, the AW109, to land dito sa our newest naval vessel, the Miguel Malvar. So it was a great experience for us, best training sa atin mga pilots and tandem tayo sa barko. Ngunit hindi pa man nagsisimula ang pagsasanay ay nagpakita na ang mga barko ng China. Ilan sa mga namataang sasakyang pandagat ng China ang isang Jiangkai-class frigate 551, Jiangdao-class corvette 646 ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel 4203. Ang People's Liberation Army Navy 551 lumapit ng hanggang 3 to 4 nautical miles mula sa BRP Miguel Malvar pero mas dumikit ito sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at nagmaniobra sa likod ng isang PCG vessel. Tila binabantayan nito ang dalawang barko ng PCG na kasama sa pagsasanay. Nakamasid naman sa malayo ang isa pang PLA Navy vessel at ang Chinese Coast Guard vessel. Gayunman, hindi ito nakaantala sa pagsasanay ng hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully. Kapansin-pansin din ang pag-iwas ng PLA Navy sa barko ng Estados Unidos kapag dumidikit ang barko ng US sa mga PCG vessel. Lumalayo ito at saka lamang lumalapit kapag lumayo na ang US guided missile ship. Layunin ng pagsasanay ang pagpapalakas ng interoperability ng magkakaalyadong hukbong dagat sa pamamagitan ng iba't ibang pagmamaniobra. Taong 2023, nang sinimula ng MCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng pagpapalawak ng seguridad sa Indo-Pacific region. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.